Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, nandito muna tayo guys sa labas, diba? Napakasarap ng hangin dahil mainit ang panahon. So, ang topic natin yung po today's video or reflection, nasa tema tayo ng mga milagro ng ating Panginoong Yesus nung nandito pa siya dito sa ating daigdig. So, yung una guys na discuss natin, 'di ba? Yung unang babaeng 18 years nang dinudugo, halos nagkandakuba-kuba na sa kanyang sakit. Pero nung nakita ng Panginoon ay gumaling siya. Ganon din yung pangalawa, yung may ketong na kung saan nung panahon na yun ay pinandidirian, nilalayuan. 'Di ba? Ang tingin ng tao makasalanan. Ganun pa man, nilapitan din ng ating Panginoon at kanyang pinagaling. So, ngayon naman guys, nasa Capernaum siya. Doon ay dinudumog siya ng mga tao. Talagang nilalapitan siya. Gusto lahat gumaling. Di ba? Gusto lahat ay makarinig ng pangangaral niya. Dahil talagang nung time na yun ay popular na popular ang ating Panginoong Yesus. So, ang kwento dito, may mga magkakaibigan na 4 na katao. Meron silang kasamang paralatiko na gusto nilang ilapit sa ating Panginoong Yesus. Paralatiko siya, nakabuhat-buhat nila, di ba? Yung 2 kahoy, tapos may tela. Gusto man nilang ilapit sa ating Panginoong Yesus. Sa dami ng tao, crowded talaga, ay talagang hindi kakayanin kung idadaan nila sa baba. Pero ganun pa man, hindi nawalan ng pag-asa itong mga magkakaibigan na to. Dahil talagang willing sila na lumapit, ilapit ang kanilang kaibigan para gumaling. So ang ginawa nila guys, dahil napakalayo nga nila, napakaraming tao ang ginawa nila, lumapit sila at pumunta dun sa bubong. So nung nandun na sila sa bubong, ang ginawa nila, binutas nila yung bubong. Kasalukuyang nangangaral ang ating Panginoong Yesus. At lahat ay nakikinig. Nagulat sila nung binabutas sa kanyang bubong at dahan-dahan binababa yung ang kaibigan nilang paralatiko. So, nagtataka siguro kayo, di ba? Kung bakit nabutas yung bubong. Kasi sa modern time natin ngayon, yung bubong yero, di ba? Matigas, hindi basta-basta mabubutas. At may mga building, condo, halos concrete na. So, nung panahon kasi nila yun, alam naman natin na kahoy lang yung mga bubong ng tao. Kahit dito sa Pilipinas, di ba, nung early stage pa, ganun tayo. So, dahil doon, kahit anong pasakit, hirap, ang gusto nilang ilapit sa ating Panginoon Jesus, ng kanilang kaibigan, para gumaling niya. So, ngayon, nakita ng Panginoong Jesus, namangha siya. Kaya sabi sa Marcos chapter 2 verse 5, nang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralatiko, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. So yun ang sinabi niya at namanghalat, narinig, nawirduhan. Sabi ng mga nakikinig doon, bakit sinabi niya pinatawad niya, hindi naman sa Diyos? Kaya nagalit sa kanya yung mga religious leader na mga nandun sa loob ng bahay na yon. Kaya ang sabi niya, alam niya, talastas niya ang kanilang kaisipan. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ano bang pinakamadali? Yung sabihin ko sa taong to na tumayo ka, magaling ka, o yung pinatawad ka na ng iyong kasalanan? Diba? So, ang sagot ng Panginoong Yesus, siyempre, ang sagot din nila, pinatawad ng iyong kasalanan. So, dito, para mapatunayan na, di ba? Dahil para sa kanila nung panahon na yon, kalapastangan yon, kahihiyan yon sa Diyos, di ba? Dahil parang pinapantayan mo ang Diyos. Dahil nung time na hindi nila alam na Diyos ang kanilang kausap, itong ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, at the end, sa paralatiko, tumayo ka na. Gumaling na, di ba? At binitbit pa yung tela at kahoy na pinagdalahan sa kanya. Para patunayan na siya nga ang Diyos, na kanyang tinutukoy ang kanyang sarili. Kaya nagpuri ang lahat na mangha at maraming sumampalataya sa kanya.
Kaya yung apat na magkakaibigan, di ba, nilapit nila sa ating Panginoong Yesus. Ikaw na nakikinig ngayon, may mga kaibigan ka ba? Minsan mga kaibigan tayo, di ba, pasimuno, imbis na ilapit tayo sa Diyos, nilalayo pa tayo. Yung iba, gusto nilang isama tayo sa kanilang kalokohan. Halimbawa, guys, di ba? Yung sumagal. Sa panahon natin ngayon, online, di ba? Online sabong, nahusian. At kung ano-ano pang online sugal. O yung iba naman, actual, casino, kung may pera ka, di ba? At yung iba naman, drugs, di ba? Yayayain ka nilang mag-drugs. So kung may mga ganyan kaibigan tayo, iwasan na po natin. Dahil hindi yan nakakatulong sa atin. So, kailangan makita natin mga kaibigan guys, itong apat na kataong inilapit sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, ang kanilang kaibigan, di ba? Yung may sakit na kaibigan nila, inilapit sa Diyos. Dahil alam nila, siya lang ang pag-asa at makapagpapagaling nito. Ganon din po tayo, dapat ilapit din natin ang ating mga mahal sa buhay. Lalo na, di ba, kung naliligaw ng landas, nakikita natin, nalululun na sa masamang bisyo, hindi na tama ang ginagawa niya, tulungan nating lumapit sa Diyos. Diba? Tulungan natin, halimbawa, magsimba, magdasal, di ba? Imbis na pumunta sa mga bar, pumunta na lang sa simbahan para magsimba. Di ba? Ganyan po dapat ang gawin natin at hingin natin sa ating Panginoon Jesus na lahat ng mahal natin sa buhay, di ba? Ay ilapit natin sa Kanya, lalong-lalo yung sarili natin para mas marami pang tayong mailapit sa ating Panginoong Yesus. Kaya ikaw na nakikinig ngayon sa aking vlog, nanonood, ikaw na may matinding karamdaman, ikaw na may problema sa relasyon sa pamilya, at ikaw na may problema sa financial. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun, kanyang pagkakaloob. Basta tayo manampalataya, kagaya ng magkakaibigan na inilapit ang kanilang kaibigan sa ating Panginoong Yesus. Anumang iyong kahilingan, ay tsak yun, kanyang ibibigay, pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo po manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na mabigat ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord, sa kama at sa bahay. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord, gaya ng milagrong ginawa niyo sa binasa naming Bible verse ngayon. Ganon din po sa pamilyang nasira na, Lord, at magkawatak-watak na. Hilupin niyo po ang kanilang mga hilom na sugat at pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganon din po sa financial, Lord. Lalong-lalo na, Lord, yung kapatid naming walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng tinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.